celebrate simple celebration lang ng sining, kasi yung dami-dami na narating. Tapos ititease niya kayo ng contest sa mga upcoming pa niya na gagawin sa kanyang music. Game po. Okay, first, JR, kamusta? Feeling great. Feeling grateful. Yes, thank you. Sa lahat ng nangyayari ngayon, just yun, feeling grateful talaga. Yun ang unang-unang feeling na gusto kong i-express. Yun nga, since yun nga, yung viral ngayon na hit song mo na Sining, can you tell us more about Yes, well, ngayon, Sining has been #1 on the charts for 25 days. Nakapasok kami sa top 60 in the global, which is the first Filipino to enter top 60 ng global charts. And ano pa ba? #1 din kami sa YouTube and Amazon and iTunes, Spotify. So, nakakataba talaga ang feeling ngayon. I'm just really happy and feeling ko nananaginip ako eh. When you created the song, did you see this coming na magtatapos siya ng charts? Yeah, actually, nung narinig ko yung song, parang feeling ko mag-hit siya. I didn't expect it to be this much of a hit though. Pero alam ko, magugustuhan talaga ng tao. Kasi maganda talaga yung song eh. And then you have the Janela ba? Tama ba? Dionela. Dionela, I'm sorry. Paano nag-start yung collaboration with Dionela? Nag-start yung collaboration kasi sa kwento niya, may parang kasi parang he's been singing my songs ever since he was a kid. 5 years old, kinakanta niya yung Bakit Pa Ba. So, one day parang naisip niya, gusto kong mag-collab with JR. So naghanap siya ng tao nung sinong may connection. Nakahanap siya sa friend niya. Tapos kinontak ako. After that, nagkita kami sa isang RX concert series na si Mika, my wife, was a part of. Tapos, at the same time, si Dionela nandun. Actually, hindi nga ako pupunta dun eh. Galing akong work, pagod na ako. Pero, for some reason, pumunta ako dun para mag-support lang kay Mika. Pagdating ko dun, yun, nakita ko na si Dionela. Tapos, nagre-rehearse sila. Kumakanta siya. Ang galing. So, dun parang nasolidify yung namin, yung collaboration. Kasi, after that, nag-usap na talaga kami in person eh. Sabi ko, shoot, ang galing mo, mag-collab tayo. Super collab. And, at this point, hindi pa ako nagre-research kay Dionela eh. Wala pa akong alam ng mga music niya. Alam ko lang yung narinig ko on the spot eh. Hindi ko alam yung mga numbers nga, nothing. Pero, nung nakita ko yung talent niya, parang na-inspire talaga ako. Gusto ko mag-collab sa artist nito. And it's funny kasi on the way home from the RX concert series, parang yun ko nalaman, pero ang dami nga palang mga streaming na at the time it was 2.1 million monthly listeners eh. Yung sa akin, pa lang eh, it's like only 500,000 lang eh. So parang sabi ko, wow, parang okay to, okay yung makakollab. Pero yung nagustuhan ko sa kanya talaga, yung vibe and yung talent niya talaga sa pagsulat ng mga kanta. So yung Sining, composition ni Dionela or you have a Yeah, selected? yeah. Yung Sining, yung kwento ni Dionela sa akin, he dreamt about it. Parang sa Tagalog, Napanaginipan ni Dionela yung melody. Pagising niya, talagang ni-record niya kagad. Sinend niya sa akin. Tapos lang yun eh, parang voice note pa lang eh, na nagigitara siya. So, yung narinig ko, sabi ko, wow, ang ganda nito. Sinulat ko na yung mga verse ko. Na-inspire ako sa kanya. So, ginawa ko niya sa akin. Until parang back and forth kami. Nasa LA ako nun eh. Tapos nandito siya sa Manila. So, nag-i-email lang kami, tawagan lang. Anong idea mo dito? Idea ko, ganito. Until nabuo yung Sining. Ano yung ilang araw ba? Mga days lang. 6 months in the making siya. Oo. Pero, only because... Hanggang mabuo. Pero, only kasi busy siya, busy din ako. Magkalayo kami. Pero pag in-accumulate mo yung oras, siguro mga 7 hours lang yung ginawa namin. May music video na to. Yes. Big shout out to Stacy ng Bini
kasi nag-guest siya sa music video. Si Dianella din nag-direct and nagsulat ng storya. It's trending din sa YouTube ngayon, number 1 din siya. So how was it? Kasi parang ako, pagkakatanda ko pag JR, bakit pa ba? Yun talaga eh. Pero ngayon nga na may bagong song, how was it? Kumbaga parang more on collaboration na ba yung magiging branding ni JR or babalik ka dun pa rin sa kung ano yung nakasimulan mo? Well, ako naman, I always like collaborating with artists talaga eh. Basta ka-vibe ko, basta nakikita ko na mabait din sila at yung drive nila talagang gusto nila push ng original music tulad ko, nagko-collab talaga ako for sure. So, in the future, you can expect a lot more collaboration songs. Actually, meron akong palabas ngayon in September with Little Eddie, yung statue na song, I'm like a statue, stuck staring right at you. Gumawa kami ng Taglish version para sa Philippines. Kasi itong statue, it's up to 50 million streams na, and most of the streams galing sa Pilipinas. Si Lil Eddie, taga-America yun eh. He's a Puerto Rican from New York. He lives now in LA. And nung napansin niya lahat ng mga streams galing Pilipinas, kinontak niya ako. Sabi niya, bro, mag-collab tayo. In English, of course. Hindi siya marunong mag-Tagalog. Sabi niya, bro, let's do a collab. And naisip ko, gawin natin para sa Pilipino talaga. Parang Taglish na version. Siya kakanta ng English, tapos sa akin, Tagalog. So ginawa namin, natapos na. It's super cool. And para sa Pilipino siya, it's coming out in September. It's really nice. Kaya parang nagkamok sa title na singing, tapos English yung lyrics. Siya? Di ba Tagalog singing? Yeah. And natural sa akin mag-Taglish talaga eh. More Inglesero ako kasi Tagalog. So when we're writing it, parang yun ang the direction, parang naturally yung direction na naging ganun talaga, naging Taglish. So, Yan, ano yung parang naging advantage ng mga platform sa digital music noon? Madali ba mag-viral ngayon kung kayo doon? Diba? well actually, nung nag-viral ang Bakit Pa Ba, wala pa ang digital platforms, wala pang Spotify, wala pang even Facebook, wala pa eh. Walang Instagram. So, ngayon, it's a really nice feeling kasi first time ko talaga ma-feel na viral digitally. Dati, mag-viral ka dahil sa mga mall show, dahil sa mga TV. Oo, sa mga CD, di ba? Binibili nila. Ngayon, it's a great feeling na ina-accept ako ng Gen Z crowd, ng mga bata, and they're listening to my music now dahil sa kanta nito. And I'm so proud to say na dati 500,000 monthly listeners lang ako. Now I have 7 million today. Kaka 7 million lang today, kaya I'm very, very proud. There's only 4 of us there. There's me, number 4, 7 million, tapos number 3 si Beanie, number 2 si Dilaw, tapos number 1 si Dianella. Kaya iba yung feeling na maging viral digitally compared to analog dati. So na web na ganyan, nag-viral na siya. Ano yung nabago kay JR? Like sa mga, in terms of achievements, may more on ano ba yung mga pag-guesting, marami na nagka-contact. Yeah, as of now, super bago pa lang yung viral moment namin. We've only been number 1 for 25 days. So, hindi ko pa na-feel yung impact niya. Na-feel ko, yes, definitely sa social media, tumataas ang aking followers, tumataas ang aking viewership. But as of, and also actually, pagdating ko dito sa Pilipinas, iba na yung sinasabi sa akin dati, uy, JR, bakit pa ba? Ngayon, uy, JR, sining, kumusta na? Ganon. So, it's really cool. Yung mga guestings and mga shows, tuloy-tuloy pa naman din siya. But feeling ko, after this viral moment, feeling ko mas dadami pa siya. Yeah. As a Wish na invite na or nakapag-perform na po ba kayo sa Wish? Yes, last week nag-Wish na kami. Ang first live performance namin actually yun eh. Nag-rehearse kami sa Cornerstone. Tapos after that, dumiretso na kami sa Wish Bus. And it was our first time singing it together.
And nung nag-collaborate kami in the live performance, iba din yung chemistry namin.